Hello, what's up YouTube? This is Franz TV. Tara't magtatakotan na naman po tayo. Ang ating i-reaction video ay kay Sir Grips. Tara't samahan niyo ko at magtakotan tayo at silipin na naman natin ang mundo ng kababalaghan. Tara na, let's go! Ang bidyong ito ay mula naman kay Facebook user, Kamis Zeta, at ipinadala naman ito sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. Ang bidyong ito ay kuha isang gabi sa isang lamay habang nagtatanghal ang isang singer. Pero matapos na may i-upload ang video, ay may napansing kakaiba ang ilan sa mga nakapanood nito. May babae sa likod ng babae yun, yung kumakanta. Yung singer. Tingnan nyo guys, yung sa likod niya, mayroong puting babae. Habang kumakanta at sumasayaw ang singer na ito sa lamay, mula sa kanyang likuran ay napansin ng ilan sa mga nakapanood ng video ang animoy isang tao na may puting kasuotan na nakasilip mula sa... Ang creepy na. Alam niyang nasa lamay sila o tingnan mo. Tapos may nag-video. Ang creepy na. Tapos may babae sa likod. Kayo guys, pag ganito nakita niyo talagang matakot kayo. bintana ng bahay. Dahil nga kuha ang bidyong ito sa isang lamay, ay marami sa mga nakapanood ng video ang naniniwala na posibleng ang multo ng taong nakaburol ang nagpakita mula sa bintanang ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na... Tingnan nyo guys, oh. Yung mata niya, talagang maitim lang talaga, no? Parang kung tititigan mo, mukha talagang multo. Kailangan ko naman ito guys. Nagbabalik yung ating reaction video dahil matagal tayo hindi nakapag-upload. Ngayon mag-reaction video ko talagang pinagilamutan ako guys. Yeah, creepy. Kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala. At ang bidyong ito ay kuha naman mula sa CCTV ng kanilang opisina. Nakuha naman isang gabi habang nagpapatay ng mga ilaw ang kanilang guard. At nag-iisa na lamang ito sa loob ng opisina. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Liwanag.
ilaw. Hindi. Matapos na mapatay ng guard ang mga ilaw sa bahaging ito ng opisina, ay mapapansin ang paglitaw ng isang kakaibang imahe mula sa salamin na pintuang ito na sinundan ng biglang pag-ilaw ng biometrics machine na ito. Boy, ano. Noy! Putang creepy lang guys. Parang ano yung style niya yung mahubo tapos naka-wheelchair. Tingnan nyo, kung titigan nyo, talagang nakakatakot. Lumapit na siya sa sa pintuan, nag-reflect yung image niya. Ang creepy Ayon guys. sa ating sender ay nakapagtataka di umano na bigla na lang umilaw ang biometrics machine, gayong wala namang lumalapit dito dahil iilaw lamang ito kung meron mang hahawak o lalapit sa sensor nito. Pero posible nga kaya na isang multo ang nakunan sa pintuang ito. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang isang ito? Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Hey guys, please lang pakisubscribe guys ng ating channel, itong Pranks TV guys, pakisubscribe guys, pati itong si Sir Peps guys, ang ganda ng mga video nito guys, pakisupport guys, malaking tulong sa aming content creator ang inyong pag-like at subscribe. Yun lang guys, thank you. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, iniimbitahan kita na i-hit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pang mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang bidyong ito ay ibinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Alexandra Lim. At mula naman di umano ito sa isang TikTok user na hindi na niya maalala ang pangalan. Pero ayon di umano sa kwento nito, ay kuha ang bidyong ito isang gabi nang mapadaan siya sa isang lugar na pinaniniwalaang haunted, kung saan ay sinasabing nagpapakita di umano tuwing gabi ang isang ulo na lumilipad. Mana kepala dia? Allah Akbar, mana kepala dia? Tak ada kepala, weh! Allah Akbar semua. Ay, Ya Allah! Kepala dia, weh, terapung! Kepala dia terapung! Allah Akbar! Mula sa bidyong ito ay nagawa niyang makunan ang animoy isang tao na may purong puting kasuotan na walang ulo. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya nung gabing ito ay nang bigla na lang lumitaw ang isang ulo na lumulutang sa tabi nito. ito guys yung yung mga urban legend sa dito rin sa Asia, ang mga Thailand o kaya Indonesia. Yung mga ganyan, mga urban legend. Ang most dito sa atin sa Pilipinas, ang ganyan na ate ay tawag na nanggal. Sa kanila naman guys, nakapupoto ng leeg at lumalabas yung laman loob. Yan ang tawag sa kanila yan. Hindi ko lang alam ang tawag sa kanila. Pero ganyan ang mga urban legends sa kanila. Nakatakot mo guys, oh. Pag ganyan makita ko, ilalagay ko sa ako yan. Oh. Oh. Bagamat sandaling natigilan ng lalaki sa kanyang nasaksihan, ay nagawa naman niyang makatakbo at makalayo sa lugar. At ay Hindi nga natigilan eh. Kumaripas ang takbo eh. sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader na posibleng ito na nga ang sinasabing ulo na lumilipad sa lugar na ito. Pero totoo nga kaya ang nakunan sa bidyong ito? Kayo na ang bahalang humusga. Ang ghost hunting team na binubuo ni na Casey, Colton at Tanner ng YouTube channel na Mindseed TV ay binisita ang isang lumang bahay sa US na ipinatayo ng mag-asawang sina Mr. at Mrs. White.
Sa paligid ng property na ito na dating isang malaking bukid ay nakalibing ang mag-asawa kasama ng iba pang mga tao na isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit puno ng mga pagpaparamdam ang nasabing bahay. At sinubukan nga na mag-imbestiga ni na Casey para alamin kung totoo nga ba na may nagpaparamdam sa bahay na ito. Oh, dude. No bullshit. The door's open. No way. Yeah. Just open. Upon arrival, I realized that the front door was open, and when I say open, I don't mean unlocked. It was cracked open, like wide. Like, not even like, I'm not talking about a lock. It's open. The door just like squatters or something. Hello. Ngayon, kumusta? Pinangapi. I swear to God, something just moved in the kitchen. Sabi na nga, be, huwag kayong basta-basta papasok kung wala kayong paalam. Yun ang ako sinasabi ko sa inyo eh. Yari kayo. Hello? Hello? Is anyone here? Hello? You heard that, right? I heard it. I saw something moved. Yeah, something moved in the kitchen. Nakakita niya eh. Uy, huwag siya may naiyak. Yeah. Doon pala yung pala Actually- pala ko pinaiyak. I'm gonna look at this footage. I think I got some. These. Bathroom. I'll review the footage afterwards. I just want to get a quick sweep of the whole place. Make sure nobody's actually here right now. That door, you know. When I say open, I don't mean unlocked. It was wide open, and that already kind of put me on edge. I went in thinking that maybe somebody was inside the house. You hear that door, right? Can we close that? That thing kind of freaking me out. You got it? Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Parang may tumakbos taas. May kumalampag eh. Naku, yari kayo dyan. Something. Like somebody crying. I don't know. Sabi ko naman kayo, may umiiyak eh. Sino pala narinig yun eh. Is it? Is that to the outside? What happened? Just looked like I saw something. Oh yeah, why are all the doors open in this house? Is it okay? We come spend the night with you here tonight? We heard that you've been trapped here. Hindi na nakakatakot din lang na may tumba-tumba eh. Oo, meron niyang matandang multo. Yun ang nakakatakot yung matandang multo. Yari kayo dyan. Hihilahin yung mga uling nila. Unable to leave. Unable to leave. Unable to leave. That's at least what your relatives told us. Yun ang tumba-tumba. What's up? Hey, kill your light call. Parang kumakalabong. Why do they look like that? Shit. How many are there? Dude, I don't like this. That's weird. They're like being dragged. Yeah, there's more down here. Let me see real quick. Yan guys, yung gamit niyo nila guys na na aparato. Yan, thermal scanner tawag yan. Malilitik yan yung mga maiinit na temperatura. It's like being dragged down, right? Where they're trying to get up. I don't know. Trying to get away. These handprints were crazy looking. They looked like they had really drug across the wall, like either someone was clawing to get up or resisting being taken down. The rest of the house is Yeah, I was just sweeping. I've been sweeping every wall, piece of furniture. It's just something that you don't normally see. Napansin nila na nakabukas ang pintuan ng bahay
At sa kanilang pagpasok dito ay nakuna ng kanilang kamera ang paggalaw ng upuwang ito sa kusina. Maya-maya pa ay nagumpisa ng may record ng kanilang kamera ang animoy mga boses sa paligid ng bahay. At matapos nito ay napansin naman nila sa itaas sa pamamagitan ng thermal camera ang mga bakas ng kamay sa dingding. Matapos nito ay nagdesisyon si Casey na magpaiwan sa loob ng bahay habang sina Tanner at Colton naman ay mag-iimbestiga sa libingan ng mag-asawang dating may-ari ng bahay na ito. Mr. and Mrs. White, Sa kanila guys, no? Yung mga ganyan mayayaman. Pati dito sa Pilipinas. Yung mga ganyan malayo sa Vietnam, sa malayo sila sa mga tawag dito. Yun nga, malayo sila sa mga bahayan. Ginagawa nila dahil malawak yung ano nila, malawak yung lupay nila. Doon na rin sila na pag namamatay, doon na rin sila nililibing. Ang creepy kaya no, tapos may mga kamag-anak kayo. Pag-ipas ang panahon, siyempre, nawala naman tayo sa amin, sa lupang ito eh. Ang nangyayari, pag halimbawa yung mga kamag-anakan nyo, bibisita rin ang creepy ng guys no. Kahit dito sa Philippines, meron ganyan eh. Yan ang nililibing. Palibasa malawak yung lupay nila. Ang creepy no, ay ang nakakana doon, may nagmumulto. Yun guys, may nagmumulto. What the fuck? Yun ang nado. Is that you? Oh, nagsulo ka pa. Remember crops. You remember the crops? This was a farm. I know that. I don't know if you guys can see that. Here, let me see if I can get the light a little bit different. There are the crop plots. You can check out the goats, chickens, pigs, and horses that lived on the 7th generation of the farm. Who slept in here? Whose room was this? Legs. L, legs. Can I sit in here with you? Pause. Rate. Children. Cause very good. Gateway. Oh no. See? I know for a fact that was closed a minute ago. Where are the guys? Mom? What's a gateway? Dives. Dives where? Gateway. Parang ano na. Alam mo yung guys ng mga ano sa mga paranormal eh. Gateway. Parang ano yun, nakusan yung guys naman yun. Yung mga kaluluwa galing sa ibang dimension. Yun yung pagkakaintindi ko dito sa gateway na yun. Ibig sabihin, meron mo rin dito mga entity na hindi natin na makikita, hindi mo nakikita. Meron dyan. Kasi may gate yung sinabi. I went out on the balcony. I looked. Tanner and Cole were still across the yard where the tombstones were, so I knew that it wasn't them. Did you open up this door? Right. Speed. It is bright. You want it darker in here? I don't know if I'm comfortable doing that yet. There's been some weird things happening in here. Okay, I'll turn the light off if that's what you want. It's no longer bright. I can't see anything in here. Ito yung pag-ilaw. There's something you want to say to me? Oh my God. Look, with the light recently. I don't like this place. Puro chat. Ang gulat ko, may huminga. Mas takbo ko lang. Takbo tayo pag ganyan. Sorry, no disrespect to the dead, but you don't feel very friendly to me.
Akala ko kapag multo na, walang hininga. Sabi ito, ba't humihinga? Sabi, huwag ganun. Ang creepy, no? Ang creepy. Anyone here present with us right now? So don't waste my Don't waste your time. time. Is there more than one of you here with us? Magtinok ng kambing. Sounded like an animal. There's even a point during the test where I actually muted the spirit box because I thought I heard some sort of animal noise coming from the general direction of the house. Is that you that moved that chair in the kitchen earlier? Maybe. Yeah, I keep hearing 3 maybes. So you want to play games? Habang sinusubukan ni Casey na makipag-ugnayan sa mga kaluluwa na posibleng naroon, ay nakatanggap siya ng mga salita mula sa kanyang device na tila tumutugma sa nakaraan ng lugar na ito. At nang sinubukang patayin ni Casey ang mga ilaw, ay narinig niya ang paghinga ng animoy isang babae na malapit sa kanya. Samantala habang sina Tanner at Colton naman ay nasa labas at sinusubukang makipag-ugnayan sa mga posibleng naroon, ay narinig nila ang tunog ng tila isang hayop na nagmumula sa loob ng bahay kung nasaan si Casey. Matapos nito ay sinubukan naman ng tatlo na magsagawa ng Ouija board session. 2, 3. Who's present with us right now in this house? The Ouija board immediately started gliding. It was almost like whatever was there with us was waiting for us. That's the fastest I've ever felt this thing start moving. Holy shit. I'm barely touching. What is that? That's an M. Yeah, it's moving, bro. I'm talking about, I have like the lightest pressure on it right now, bro. I'm barely Both not just absolutely just quivering out. still moving. Mister? It's still moving. Oh, it is moving. This S, MRS. Is it Mrs. White we're talking to? What? Whoa. I'm getting it. That thing is cruising. Leave me out in the bar. This is Mrs. White, right? Is it okay that we're here in your house? Do you mind us being here? It's already moving. Bro, she is on it. Is it going to the no? No. What? What was that? But what happened next is just mind-blowing. Binitao niyo pa yung Ouija. Bro. Sabi na nga ba eh. Pag ganyan kasi man gaganyan Ouija board kayo. Alam ko, hindi dapat binibitawan basta-basta. Binitawan ng dalawang gulat to. Diyan tumalas yung yung hinahawakan ng pang-detect ng multo. Grabe. Naku, yari kayo dyan. Binitawan nyo eh. Bro. Ayun, nakatapat sa kanya oh. Nakatapat sa babae. Oh, God. Ayun oh. I see very well. Let's wrap this up. I know it's kind of late, but Mrs. White, goodbye. I don't think it works like that, but please don't follow us.
Sa kanilang pagsasagawa ng Ouija board session ay agad na gumalaw ang planchette at tila ba nagawa nilang makausap si Mrs. White. At nang magtanong sila dito kung okay lang ba na naroon sila, ay tumapat ang planchette sa salitang no. At nakarinig sila ng mga malalakas na pagkalampag mula sa itaas na sinundan ng paggalaw ng planchette na tila ba tumapat sa litrato ni Mrs. White. Bagamat kinilabutan ay nagpasya pa rin ang grupo na magpalipas ng gabi sa loob ng bahay at habang naghahanda nga sila para matulog. Ako nihilaan kayo dyan. Mickey Mouse. Ay, actually, hindi ko gusto. May kambing talaga. Pag ganyan daw guys, may mga animals na nembod. Demonyo na daw yan. May demonyo na dyan sa bahay na yan. Hindi na basta kaluluwa yan. Dapat sila umalis na dapat sa bahay na yan. Delikado sila. I heard a noise down the stairs, and it sounded like an animal. You guys hear that? Yeah, I did. Ako, umalis na kayo dyan. Same noise as earlier. That was loud, way louder. Yeah. It sounded like a goat. It did, right? We got a goat on the front porch now. Ay! Diyan na. Back door, look over, back door, back door. Paripas na sila oh. Uy! Unang maririnig ang isang boses na walang sino man sa kanila ang nakarinig. Pero maya-maya pa ay narinig nilang tatlo ang tunog. Nang animoy isang kambing na nasa labas ng bahay. Bumaba silang tatlo para i-check kung saan talaga nagmula ang tunog na ito. At dito ay Sabi na yun, bulabog nila eh. Demonyo na yung nasa loob ng bahay eh. Makakilabot yun, nasa tabi lang pa lang nila yung yung buhos ng kambing. dito nilang narinig ang tunog ng kambing. At may isang anino na dumaan sa harapan ni Casey. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng grupo ay mga patunay na totoong haunted ang lumang bahay na ito sa US. May mga multo nga kaya na naninirahan sa bahay na ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Creepy. May isang TikTok user na nagngangalang Sydney. Ang kamakailan lang ay umupa sa isang Airbnb sa US. At sa kanyang pananatili dito ay may napansin siyang kakaiba sa kanyang alagang aso na hindi umano umaalis sa partikular na bahagi ng hagdanan ng Airbnb. Ayon kay Sydney ay ito pa lamang ang pagkakataon na nagkaganito ang kanyang aso, kung kaya naman sa kanyang palagay ay may kakaiba sa hagdanan na ito. At makalipas nga ang ilang araw ay nadiskubre ni Sydney na meron palang pintuan patungo sa basement sa ilalim ng hagdanan na ito. At dito na nga nagsimula ang mga kakatuwang pangyayari. Gulat ko kaya ate. Bigla binababa yung camera eh. Kala ko ito may multo yung sumilip eh. Uy! Yari ka dyan. Dahil nakalakang pintuan patungo sa basement, ay sinubukan ni Sydney na ipasok ang kanyang cellphone sa loob ng pintuan nito. At bagamat wala naman siyang nakunang kahit ano sa loob, sa kanyang pagkuha dito ay nakita nilang gumalaw
ang handle ng pintuan. Makalipas ang ilang araw ay muling sinubukan ni Sydney na ipasok ang kanyang cellphone sa basement at subukang kumatok sa pintuan nito. Gary. Every time we've knocked before, this knob would turn a little bit. Pinasok mo naman. Dahan-dahan sa pagpasok sa cellphone, mamawin nyo ang medyo sumilip. Hey! Hindi yung cellphone. Posisilip. 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 Makalipas ang ilang ulit na paglabas-pasok ni Sydney sa kanyang cellphone, Pinilaruan kasi nakakatakot. Ano yun? Pinigit yung cellphone. Pinalaruan mo kasi yung ano eh. Nanahimik ka sa ilalim eh. Ako kasi Pennywise yan. Yari kita. Kakainin ka niya. ay bigla na lang itong nahulog na animoy may kung anong humila dito pababa sa hagdanan ng basement. At maya-maya pa nga ay makikita pa na tila may nagtayo sa cellphone ni Sydney. Matapos nito ay tumawag si Sydney sa may-ari ng Airbnb para ipakuha ang kanyang cellphone. At nang buksan nila ang basement ay nakuha naman nila ang cellphone ni Sydney, pero wala naman silang nakitang kahit ano na naroon na posibleng nagpagalaw sa cellphone na ito. Pero makalipas ang ilang araw ay muling nagbahagi ng panibagong video si Sydney na kung saan ay may nakunan siya na mas makapanindig balahibo. We're out of the house right now. Me and my sister, my niece, we're renting out this Airbnb for a wedding this weekend, and we were just out walking my dog. And when we came in, we heard Hihilahin ang aso mo. Ay, ano mo? Ano yun? Jesus Christ. Mga pala yung kortina. Muling napansin ni Sydney ang kanyang aso na nasa hagdanan at Hindi pa rin umalis yung aso, no? Puro ramdam niya yun. O kaya baka kinokontrol niya yung aso. Baluin mo, no? May ginawa nagsababa sa malapit sa aso. Hindi pa nag-like yung aso. Walang silbi. Oh my God. Ba't naman ang sitsu para gumalaw? Ang laki aso eh, no? ito ay napansin niya rin ang paggalaw ng kortina sa itaas. Sa kanyang pagpanik ay nakita naman niya ang paggalaw ng mga lobong ito. Pero ang pinaka nagpakilabot sa kanya ay ang paglutang ng taling ito ng kanyang aso. Matapos ang pangyayaring ito ay dito na nagpasya si Sydney na umalis sa Airbnb na ito dahil naniniwala siya na posibleng haunted ang lugar na ito at nangangamba siya para sa kanilang kaligtasan. Pero totoo nga kaya ang mga nakunan niya sa bidyong ito? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. Tapos na naman ang ating pag-reaction video.
kay Sir Rips. Ito muli, si Franz TV, nagbabalik. So yun guys, salamat guys sa panonood. At sana guys, pakisubscribe na ranawan nyo na ang aking channel, Franz TV guys. Huwag kakalimutan, pagkatapos ng video ito panoodin, mag-subscribe ka na guys para updated kayo sa aking mga videos. Yun lang guys, bye-bye!